Carb, may papakita ako. Itong, tanda ko ako dito sa food pyramid. Nakikita nyo itong food pyramid, mga ka-low carb? Itong food pyramid na ito, nakikita sa ilalim niya ang food na dapat kainin ng tao, di umano, ay mga tinapay, bread, cereal, rice, and pasta. Ito yung mga grupo ng mga bread and pasta group na pagkain. Ano? Kailangan dito ng 6 to 11 servings. Ano? Ang susunod ngayon, so yun yung pinaka-base ng ating food pyramid. Dapat ang pinakamaraming input at pagkain mo ay itong mga bread, cereal, rice, at pasta. No? Makikita natin doon sa gitna, sa kaliwang bahagi, 3 to 5 servings ay vegetable groups naman. Dito sa kanan, 2 to 4 serving ay fruit group naman. Ano? Doon sa susunod, sa ikatlong bahagi, sa itaas, sa kaliwa ay milk, yogurt, and cheese group, 2 to 3 servings naman. Sa kanang bahagi, yung meat, poultry, fish, dry beans, eggs, and nuts group, 2 to 3 servings. Doon sa pinakatuktok ng food pyramid na yan, ay doon pumapasok yung konti lang na sparingly ang paggamit ng mga fat and oils, no? Fat and oils and sweet. Use sparingly, sabi nila. No? Mga ka-low carb, itong food pyramid na ito, ang naglabas nito ay USDA, United States Department of Agriculture. Ano po ang implication ng ganitong pyramid? No? Dito ngayon, itong food pyramid na ito na inimbento ng mga sa Amerika, naganap ito noong 70s, 80s, 90s to 30 to 30 years na, di 2022, 2023 na ngayon. More or less ay 40 to 50 years na umiiral itong ganitong food pyramid. So ang atin pong binabanggit dito, kaya dumami ang sakit ng hypertension, dumami, lumobo, no? Ang bilang ng mayroong type 2 diabetes, dumami ang bilang ng mga obese, ang bilang ng mga overweight dahil dito sa concept ng food pyramid na ito. Itong ganitong pananaw ay naging culture po ito. Halos ilang henerasyon ang nagsalin-salin para pumasok ito sa kamalayan ng mga consumer ng taong bayan, lalo na sa Estados Unidos. Ano? Lumaganap po ito dahil itong USDA ay naging patakaran ito ng food and nutrition sa buong Estados Unidos at sinang-ayunan ito ng gobyerno nila, maging ang World Health Organization ay ganito ang kanilang balangkas ng pag-iisip kung paano kumain ng mamamayan at binomba ito ng mga advertisement, promosyon at mga mass media. Nagamit nilang ang kapangyarihan ng mass media para ipalaganap ang ganitong pananaw. At sinasabi nila na ang fat, ang taba, or tinawag nilang cholesterol, ay masama sa katawan ng tao. Therefore, iwasan mo yung halos 5% lamang na fat and oil doon sa food pyramid dahil masama sa katawan ng tao. Therefore, ang kainin mo ay ang rice at ang tinapay. Yun ang kanilang pinapalaganap at yun ang binobomba ng mass media, ng multimedia sa mainstream media. No? At alam po naman natin na kung ano ang sinabi ng print media, ng dyaryo, kung ano ang sinabi ng telebisyon,
ng broadcast sa radio, inaakala din ng mga mamamayan na yun ay totoo. So na-acquire na yan ng mga mamamayan at umabot iyan sa tinatawag na cultural level, na naikintal na mula sa pagsilang, pagkaroon ng malay, naging adolescent, nagbinata, nag-mature, nag-adult. Yan ang kamalayan na bit-bit niya. Kaya sabi niya, kaya matakaw ngayon sila may mga bansa na hindi kumakain masyado ng kanin, pero malakas silang kumain ng bread, ng tinapay. Kung dito sa Pilipinas naman, ang kultura natin na nakagisnan ay nabubuhay tayo sa bigas. Bigas lamang ay pwede na ng mabuhay sa maghapon. Ito yung tinatabi ko ngayon na culturally embedded na mindset. Dahil ang Pilipinas kasi ay dating kolonya ng Estados Unidos. Naghari ang Estados Unidos sa Pilipinas, kontrolado niya ang ekonomiya at politika at maging ang kultura, dictated, controlled, and influenced niya kung ano ang mga iniisip ng Amerika ay yun din ang ginagawa ng lipunang Pilipino. Dahil nga inferior na ekonomiya ang bansang Pilipinas, sumusunod lamang siya doon sa dikta or influence ng Estados Unidos. Humantong nga tayo, hindi ba, doon sa pananaw na yung colonial mentality, kung ano ang ginagawa ng Amerika, yun din ang ginagawa natin. Kaya nung sinabi ng USDA na kumain kayo ng bigas, ng tinapay, ng mga grains at cereal, yun din ang mga ginagawa ng ating mga anak, ng ating mga apo. Hindi ba, noong, kung natatandaan ninyo, 70s, siguro mga late 70s to 80s, na-invento nila yung cereal food na ginagawa yan ng mga Western countries. In-advertise nila dito sa Pilipinas, cereal naman ang kinakain na ng mga bata sa Pilipinas, lalagyan pa nila ng asukal, ng tsokolate, ng gatas. So, lahok-lahok na yun. Carbohydrates na nga na may sugar, may milk pa, may chocolate pa. So, na-acquire ngayon yan ng mga mamamayang Pilipino at hindi katakataka. Lumobo na rin, dumami na rin ang bilang ng obese sa Pilipinas, ng mga overweight, ng maraming kaso ng type 2 diabetes at hypertension. Iba't iba ng mga komplikasyon na pumasok sa sarili, sa katawan ng mamayang Pilipino simula noon. Ngayon, paano ngayon ito lulutasin kung nananatili ang ganitong food pyramid doon sa kamalayan ng mamayan? So doon pumasok, mga ka-low-carb ngayon, yung nananatiling kamalayan na itinakda nitong food pyramid na ito, dahil kasabay kasi ng mga ganitong guidelines sa food and nutrition sa Estados Unidos, ay naglabas din sila ng ni sanction ng Food and Drugs Administration ng US na ang mga labeling doon sa mga pagkain ay dapat nakalagay din doon ang tinatawag na low fat, low cholesterol, ay dapat nakalagay doon sa mga pagkain, lalo na kung mga dairy, pati iba pang mga food items. So, ni-require ngayon nila ang mga food manufacturer ng FDA at ng USDA na dapat ilagay nila doon ang low fat at low cholesterol doon sa kanilang item. Hanggang sa iba't ibang yugto ng henerasyon ng mamayan
ng first world countries na yan at ng Pilipinas ay ang kamalayan nila ay umiwas na sa mga taba, umiwas na na ina-equate nila na yun ay cholesterol at therefore masama yun sa katawan ng tao, yung cholesterol na yon, na hindi nila naiisip na nasusuri na ang ugat, na ang sanhi ng sakit ng diabetic hypertension at iba pang metabolic disorder ay dahil sa carbohydrates. Yon mga ka-low carb, ang maikling background nitong food pyramid na ito. By the way, ipahintulot nyo lang ng mga ka-low carb, maikli lang, nagdadagdag ako. Nakikita ko na sa virtual studio si Kuya Gibo eh. Magandang gabi, Kuya Gibo. Mamaya-maya ay papapasukin kita dito. At ikukwento ko lamang na maikli itong inimbento ng Estados Unidos na food pyramid at kung ano ang kinahinatnan nito sa mamamayan ng Estados Unidos at sa katunayan sa buong daigdig, hindi lang sa Pilipinas. Kasabay kasi nito mga ka-low carb, itong ganitong food pyramid concept ay nagdagsaan. Dumagsa ang mga big companies, multinational corporations na gumagawa ng mga foods, ng mga cereal, na gumagawa ng mga tinapay, na gumagawa ng mga margarine at iba pang mga pagkain na punong-puno ng carbohydrate at sugar, ano? At lumaganap din dito ang mga inimbento nilang mga vegetable oil kung saan niluluto nila itong mga pagkain na ito, no? Which is ang tawag dito, inflammatory ang mga ganitong mga uri ng oil na nandoon sa ating mga pagkain. Kaya kasabay din nito, itong mga doktor, itong mga medical doctors na ito, ay patuloy din nilang ini-endorso yung ganitong food pyramid, yung konsepto na ganitong food pyramid. At pinapayuhan din nila ang mga pasyente nila na huwag kumain ng fats, no? At yun na nga ang nangyari. Kung ilang dekada na, halos kalahating siglo na ng buhay ng tao, ay hindi maalis-alis ang sakit ng diabetes, hindi makawala ang tao sa sakit na type 2 diabetes, hindi makawala sa mataas na presyon, sa hypertension, at iba pang mga metabolic disorder na na-acquire ng tao because of the carbohydrates, na maraming food intake ng carbohydrates, ano. So bagamat may mga medical doctors na ganito ang kanilang pananaw, ipinagtatanggol ang ganitong pananaw, may mga medical doctors din sa Estados Unidos na iniisip nila na malaking kahibangan itong ganitong food pyramid. Dapat, ang sabi nila, ay baliktarin. Dapat baliktarin itong food pyramid na ito. Ang tunay na pyramid dapat ay ganito ang kanilang mga panukala. Tignan ko lang, ha. Kung babaliktarin mo ngayon ang food pyramid na ito, dapat ang pinakamaraming pagkain ng tao, no? ng nilalang ng tao ay ang fats and oils. Ang susunod niyang pagkain sa araw-araw sa buong buhay niya ay ang meat and dairy. Ang ikatlo ay yung mga fruits and vegetables. At sa mga pagkakataon na kailangan niyang kumain ng carbohydrates, doon siya kumain din ng grains. Although ang carbohydrates ay
hindi naman tunay na essential food item na kailangan ng humans, no? Na katulad ng ipinapangalandakan ng mga medical doctors at mga nagpakana ng food pyramid ng USDA na yan. No? Ganito dapat mga kababayan, mga ka-low carb, ang balangkas, ang framework ng food and dietary program ng mamayang Pilipino dahil babaguhin mo ngayon ang energy, ang fuel and energy system ng iyong katawan na manggagaling sa fats and protein and fiber instead na manggaling sa mga carbohydrate na punong-puno ng sugar. Yun yung binabanggit natin na dalawang opsyon ang panggagalingan ng ating fuel at energy sa maghapon at sa buong buhay natin. Ang number one option, ang unang option na nakagisnan natin ay yung carbohydrates. At yun ang nag-convert into sugar at humahatak ng insulin at hypertension at iba pang mga komplikasyon sa katawan ng tao. Ang pangalawa ay itong fats and oils. Ito yung nagko-convert. Pansinin mo kapag ka ikaw ay kumain ng fats and oils, mas mahaba, mas yung endurance mo, yung stamina mo ay mas mahaba sa maghapon. Okay. Kaya meron tayong tinatawag na, therefore, don't dig your grave with your own knife and fork. Kailangan mong baliktarin, yung tinatawag natin kanina na food pyramid, baliktarin mo yung tatsulok na yon para hindi mo hinuhukay sa pamamagitan ng kutsara at tinidor ang iyong libing, ang iyong kamatayan. At mapapansin natin dito, meron akong babasahin dito mga ka-low carb na maikli na nanggaling sa isang post ni Dr. Low Carb. Ang sabi niya, kumain ng pagkain ng mababa sa carbohydrates. I-enlarge ko lamang ito para mabasa. Teka. Sorry. Para kumain ng, ulitin ko mga ka-low carb, kumain ng pagkain ng mababa sa carbohydrate content tulad ng karne, mula sa baka, baboy, manok at isda, itlog, keso, mga talbos, at non-starchy na mga gulay. Gumamit din ng mantika mula sa niyog o taba ng hayop upang mapabuti ang insulin resistance nang sa gayon ay bumaba ang blood sugar level, blood pressure at mapabuti ang kalusugan. So ito yung ating alternative, mga ka-low carb. Talagang kumain ng mas mababa sa low carb. Okay. Di ba nung araw naman, ikwento ko lamang, nakapost po ito sa ating Facebook page. Noong araw, nung primitive society, hunting and gathering lamang ang pagkain noon ng mga tao. Very agile sila. So walang matataba, walang overweight, no? Walang may sakit ng hypertension or diabetic. Ngayon, di ba? 20 years old, mga teenagers pa lamang, matataba na, overweight, may hypertension na, high blood na siya. Meron na rin siyang diabetic. So, hindi yon dahil na-acquire niya sa kanyang genetic sa genes, kundi na-acquire niya itong ganitong paglobo, pagiging obese at overweight niya, doon sa pagkain niya ng mga carbohydrates at sweets. So, yun yung epekto ngayon ng tinatawag natin kanina na food pyramid. Okay. Maalala ko lang, gusto ko ring i-share sa inyo, mga ka-low carb. Tinatawag ng iba't ibang mga doktor at umaatake doon sa ating advocacy, sa ating program na low carb diet program, na ang low carb
low carb diet, or minsan ibibintang nila kahit na yung keto diet, ay it is only a fad. Uso lang yan, medyo nauuso lamang, sabi nila. No? Ang sabi ko natin, hindi isang uso lamang ito, hindi panahon na nauuso lang. Pag sinabi kasi natin it is a fad, sa isang short term na period ay nawawala rin. Pero ang meron akong record dito, as early as 1863, 1863, meron nang nailabas na librong tungkol sa low carb. Inilabas ito ni William Banting, published the first diet book for weight loss. Ito po, no? Makikita nyo ang link doon sa ating Facebook page para masundan nyo yung buong reference ng mga libro na to. So therefore, ang low carb or keto diet ay hindi lamang dahil uso o napapauso or nagiging fad ito. Ito po ay isang tinatawag natin na dapat na default way of life o style ng pamumuhay, pala ang tawag dito, no? Lifestyle, no? Kung merong lifestyle change na gagawin mo, kailangan bumalik ka sa ganitong estilo ng pagkain at babalik ta rin mo yung food pyramid, ano?